Samantala, ang PPCRV po ay isa sa malalaki at pinakamatibay na watchdog ngayong halalan. At sa pagtakbo nga po ng eleksyon ngayong araw, ay napatunayan po nila kung gaano sila katibay sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng sagot sa mga problema ng ating mga botante. Kaya naman po narito po si PPCRV Chairperson Henrietta De Villa upang bigyan po tayo ng kaliwanagan sa mga nangyari ngayon sa halalan. We're here at TRV Command Center here at Popeye's Center with Ambassador Tita De Villa, the chairman or the chairperson of the PPCRV. Ma'am, today is a very historic day, second time that we're having automated elections. How is everything shaping? Well, it should be love is lovelier the second time around. Really, ma'am? But then, of course, the first callers that we've been having in our call center, in this command center of the PPCRB, which is so fantastic. Yes, ma'am. Forgive my enthusiasm You're very about proud of it, it. because it's the fruit of the goodness of people, no? Because PPCRB is not big business. This is the help of so many people. And then the first complaints or the first calls we've been getting are, of course, about complaints, because that would be a natural human reaction, Yes, no? When you have a big endeavor, when you have a big project, of course, the criticism come first, which is a good thing, because so that you have enough time to correct whatever is faulty. And the most complaints that we got were about PCOS machines not What sort functioning of well. problems? Not functioning well, not accepting the ballots, and so talaga po? on. Oo. Pero ang maganda naman ay napapalitan agad ng contingency machine. Ang gusto ko lang sanang paalam sa COMELEC, at tinatawag naman namin agad sa COMELEC, lalong-lalo na kung ang reklamo nanggaling sa coordinators namin. We don't have to validate that. Kasi may mga iba, basta reklamo ng reklamo, pranksters, we have to validate. Pero yung talagang galing sa aming mga volunteers, lalong-lalo na coordinators, tinatawag namin agad ang COMELEC. Kamukha nung nangyari sa Cagayan de Oro. Ang sabi nila, ang kanilang wino-worry ay 13 machines na raw ang nagmamalfunction. Doon sa Cagayan de Oro. Yes, ang kanilang contingency machines doon ay lilima. Kung patuloy-tuloy nga naman yon, ay paano yon? Di baka magkaroon na naman ng hindi magandang eleksyon kung hindi lahat maaayos yung 13 nag-malfunction. Pero yun nga rin, ang gusto kong paalam sa mga nakikinig, meron pong technician ang bawat voting center. Kung ang voting center malaki ang number of voters, 2 technician. So hindi porket nagmalfunction yung makina, hindi na magagamit ito. Akalang merong nangyari doon, magagawa ng technician on the spot para wag maantala yung pagboboto ng mga tao na mahaba na ang pila, pinapalitan ito muna habang kinukumpune yung PCOS machine. Yun po, yung mga ganong tipong mga problema. Pero meron naman sa mga ibang lugar na talagang hindi gumana, ayun, pinapalitan agad din yun. So, ma'am, if you're going back to sa Cagayan de Oro, kung 13 ho yung malfunction, 5 lang ho yung contingency. Plan. So, Yeah. if the 13 or 8 of that is not addressed, paano na po yung turnout? Ayun nga, kaya tinawagan namin agad ang COMELEC dahil ito nanggaling sa very responsible coordinator namin, si Father Nathan Lerio. Tinawag ko kay Commissioner Christian Lim, at ngayon, sabi niya, agad-agad daw titignan nila kung ano naging problema. Kaya din kinatawag din ho namin sa kanila, kasi may call center ang COMELEC na nagpapatakbo, Smartmatic. Dahil sanay na sila dito, malalaman nila how to address it. Tatawagan yung technician doon, i-describe ng technician kung ano yung hindi niya makumpune. Kasi kung ano lang yung hindi niya makumpune, itatawag sa call center para baka naman by instruction from the call center, mapaandar na niya yon. Yung mga liblib ho na lugar ho, ma'am, wala naman problema po. Wala naman, only meron kami natanggap na ulat, yung ballot switching. Ito'y malayo sa Langkayon Barangay, sa Bugason, Antique. Ang natanggap nilang balota, hindi para sa kanila. Langkayon din, pero Romblon. Langkayon din, pero Romblon. Kaya, nagkaroon ng confusion. Imbis na napunta yung para sa Romblon, sa Romblon mismo, napunta sa Antique, kasi parehong pangalan ng barangay. Overall, ma'am, how would you assess the performance of our volunteers? Because
they are playing a very big role in this election. All in all, talagang ako'y ganyan na lang ang aking pasasalamat sa mga volunteers namin dahil very alert sila. At hindi lang alert, kundi hindi nag-iintay. Walang bayad eh. Walang bayad ang volunteers namin. Ni kahit isang kusing Ni kahit na isang kusing, wala. Ni transportation allowance, wala. Meron mga parokya na nasa high-end, tumutulong sila. Meron silang transport, yung dinadala doon, o kaya pinapabaunan ng pagkain. Pero mostly, the majority wala. Ito talaga yung, yung bukas loob na paglilingkod taong bayan, ng mga mamamayan, through volunteerism, no? Ito yung kanilang pagkakataon. Ang sabi nga sa akin, nung isang volunteer namin, ma'am, ito lang yung pagkakataon, makapaglingkod kami sa bayan, at saka, at the same time, sumusunod kami sa panawagan ng Panginoon na baguhin ang lahat kailangan baguhin. Sa tingin niyo ho yung volunteerism ho na yan, you translate it to how our voters will vote in these elections. Would you say that our voters are even more conscious na kinakailangan yung tamang kandidato ang iboto natin? We hope so. Yun nga ang sinabi mo, kung lang yung itong goodwill ng volunteers namin at saka yung commitment nila na ito'y isang tungkulin, malipat sa mga botante, ay nako, ay sasabihin ko sa iyo, ay talagang hindi na tayo kailangan magbigay ng voters education sa susunod. Pero ang nangyayari nga, nakakalungkot, ang umiiral sa kultura ng eleksyon, yung bentahan. Parang nagiging negosyo yung eleksyon, no? Hindi lang yung vote buying, vote selling na rin. Meron ng mga ganyan, kaya nakakalungkot yun. At saka, ang masyadong nagpapabigat dito sa eleksyon na ito, sa aking pananaw, siraan ng katakot-takot. Yung mga walang pakialam, sirain ng puri, sirain ng pangalan ng kanyang kapwa-kandidato, o kahit na kami, pati kami nadala dyan. Ay yung bang wala nang konsyensya. Kaya sana ibalik natin yon. At isa pa lalong nakakatakot, yung patayan. Halos araw-araw may pinapatay dahil sa eleksyon. Ganun na ba lang kahalaga ang pagtingin natin sa buhay, no? Pero sa tingin niyo, ma'am, dala ng voters education ninyo, yung ating mga kababayan are more aware na hindi dapat pera ang umiral kung hindi talaga yung pagbabago at saka yung commitment ng bawat kandidato na talaga magsilbi sa ating mga kababayan. Alam mo, alam naman ng botante yun eh. Kaya lang, yung sinasabi ko nga, siguro ang isa pang ugat ng ating problema, yung kahirapan ng karamihan sa mga Pilipino. Kasi kahit alam mo kung paano pagbotong wasto, kung ang pangangailangan mo ay mahalaga na yung tumanggap ka ng 1,000, hindi mo na iisipin yung kinabukasan o yung pagbabago eh. Kung ano lang yung makakasagot sa emergency mo ngayon. Kaya siguro nga, kailangan ng mga kandidatong pipiliin natin ay merong yung sa kabutihan ng kinararami sa mga Pilipino na hindi puro pansariling inaangat at inaasikaso pag nahalal na, no? Ma'am, how soon do our people, yung mga resulta po, Ito, sa tingin nyo? We expect that after 7 o'clock at the close of voting, may matatanggap na kami within 10 minutes or 15 minutes na mga resulta galing dun sa transmission. Yeah. For local, yung results sa local, Ganun din. within how many hours? Kasi alam mo, ang kagandahan dito sa aming command center, itong aming unofficial parallel count na ang kapartner namin, ang KBP, ay hindi lamang national ang aming tinitignan. Pati local po. Pati ang local, kung meron kami dito call et tally sa call center namin, tumawag lang, no? Kung palagay mo, tiga Maynila ka, ang mainit ang labanan sa Maynila, ay gusto mo nang malaman on real time ano nangyayari, ipa-flash So namin you yun. have the results immediately once you call. Yes. What about Once they for call. the Senate race, ma'am? Ganun yun. Every time yun. Every time we are fed with the results sa server, on real time, binabato rin namin sa publiko. Final word from you, ma'am, to our voters. May panahon pa ho, kasi meron pang ilan tayo, about 6 hours before process. Please, pakiusap ko lang po sa mga botante, bumoto kayo ng what's to. Vote wisely, vote responsibly. Isipin nyo po, ito ay tungkuling Pilipino at gawaing Kristiyano. At yun naman sa mga kandidato, please din po, tigilan nyo na yung pagsusuhol sa botante. Kasi ang nagpapakilala no, napakababa ang pagtingin nyo sa mga mamamayang Pilipino na kaya nyong
kaya nyong agawin yung kanila o kaya nakawin yung kanilang karapatan at tungkulin na bumoto ng wasto. At sa lahat po natin ay sana isipin po natin ang kagandahan ng kalusugan. I will use the word kalusugan ng ating bayang Pilipinas. Ngayon po lang tayo makakapagsakripisyo ng ganap para sa ating bayan, kaya wag lang kayo magreklamo kung mahaba ang pila at nagiintay pa kayo. Maraming salamat po, Ambassador. Ambassador Tita de Villa of the PPCRV mula sa command center nila dito sa Pope Pius Center dito sa UN Avenue. Para sa Hatol ng Bayan, ito po si Freddy Abando. Magandang araw po sa inyong lahat.